Afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyo pong lingkod. So today is June 23, 2026 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Ayala Malls Transport Terminal Macapagal, Diosdado Macapagal Boulevard, Tambo, Parañaque, at dadalhin po natin sa may Ever Commonwealth Mercury, sa may Commonwealth Avenue Commonwealth, Batasan Hills, Manggahan, Quezon City. So, susuungin natin yung sobrang katrapikan dyan. Magbabalik po tayo mamaya po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, wala pong kinalaman ang channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay, magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Kaya ito ba? Eh, 520 ha?
dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenda at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Ngayon din sa Signal TV Channel 31. Ako, si Jeff Pagallones. Ito ang Kalapata Balita. Pamilya ng mga biktima ng school shooting sa Tacloban na nalawakan ng ustisya. Mga magulang ng mga namaril gustong panagutin. School shooting sa Tacloban, iimbestigahan na rin ng Senado. Posibleng hindi matapos sa Huwebes. Dating Pangulong Rodrigo Duterte
So ngayon napag-uusapan na naman yung mga pagbaban sa social media at paghihigpitin or paghihigpitan yung paggamit ng social media ng mga kabataan. Baka mayroon po kayong mga polisiya na maaari siguro tinitingnan ngayon na maaaring gawin in the future para maiwasan po yung mga ganitong klase ng trahedya. Kasi yung isang bata nga po doon, ang dami na pala niyang post. Na parang kumbaga, pag nakita mo yung mga post niya, masasabi mo na dapat bantayan tong bata na ito, hindi mo ba? Alright, maraming salamat po. Kami po ay patuloy na nagdarasal para sa paghilom ng mga taga-Tacloban. Maraming salamat, King of Party List, Representative Judas Sidre. Ingat po kayo. Mga eksperto, hindi kaya ng mga magulang na regular na kumustahin ang kanilang mga anak matapos ang sunod-sunod na karahasan sa eskwelahan. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Kailangan po ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha. ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bacteria na Leptospira. Karaniwan itong lumalagan hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Kapag umihi ang mga infected na hayop sa tubig o sa lupa, maaaring lumipat sa tao ang bacteria pag na-expose sila dito. Ang mga simptomas ng leptospirosis ay laglag, panginginig o chill, pananakit ng ulo, tiyan o katawan, pagsusuka,
tayo makasingit dun eh. Ito na lang. Tinitingnan na ng National Police Commission o NAPOLCOM ang posibleng administrative liability ng pulis na may-ari ng baril na ginamit sa walang habas na pamamaril sa Tacloban. Sinabi ni NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Rafael Caliniza na magsasagawa ng motoproprio investigation sa policewoman na umunoy tiyahin ng isa sa mga suspect sa pamamaril. Tatakbuhan niya ang investigasyon kasabay ng isinasagawa ng PNP. Inilagay sa ilalim ng mahigpit na kustodiya ang pulis na nakatalaga sa Police Regional Office 8 Eastern Visayas habang siya ay naharap sa investigasyon. Maaari rin siyang maharap sa grave misconduct o grave neglect charges na may parusang suspension, demotion o dismissal from service depende sa magiging resulta ng investigasyon. Sa puntong ito, makausap natin ang political analyst na si Jesus Falsis. Magandang hapon po, Ginoong Falsis, at welcome back sa Arangkada Balita. Magandang hapon, Sir Jake. Mag-isa ka lang ba ngayon? Yes, ano muna si partner niya. Kasama ko na si partner pero nandiyan lang siya may iniinda lang sa kanyang lalamunan. Pero nandito Magandang hapon sa inyo lahat. na nag-monitor, yes. Attorney, Sir Jess, ganito, tuwing na lang may nangyayari ganitong classic incident wherein minor ang involved, laging nabubuhay yung sinasabi na yung sa juvenile justice law natin. So doon na naman isinisisi. Ano ang reaction niyo dyan? Oo nga eh. At saka, ang kailangan natin tingnan dyan may mga chat messages. Di umano, itong mga bata na nag-uusap sila actually tungkol sa juvenile justice law na 14 ako, 15 ka, na wala tayong sala, ang 14 pag ano daw, gumawa ng krimen or makakalaya daw ng 18 to 21. So, may chat messages itong dalawang bata na actually grounded or based on fake news. Siguro, ang napapakain sa kanilang impormasyon ay yung fake news nga tungkol sa juvenile justice law na walang pananagutan ang mga menor de edad. Absolutely. So yun, fake news talaga yun. Pag 15 po kasi pataas, so 15 years old and 1 day or pataas, may criminal liability po yan kapag napatunayan may discernment ang bata. Ang discernment ay kapag napatunayan dun sa kanyang actions, no? Kung paano siya bumaril, kung ano yung krimen na ginawa niya, gaano kahindik yung paggawa niya ng krimen. Kasi iba-iba naman ang pagpapapatay ng tao eh, or kung ano pang ibang krimen yan. There are many ways to a crime. So depende sa kung paano niya ginawa yun, pwedeng makita ng batas, ng social worker, ng police, tsaka ng judge, na may discernment. Ang discernment ay alam yung bata, 15 to 18, kung ano ang tama or mali, alam niyo yung consequences. So dito sa chat messages itong dalawa, mukhang alam nitong dalawang to lalo na yung 15-year-old and above, yung consequences ng ginawa niya. Ngayon, yung pababa naman sa 15 and below, so kung 14 yan, hindi din totoo yung walang criminal responsibility. So ang criminal responsibility is different from criminal liability, yung pwede kang makulong. Ang criminal responsibility ay below 15, hindi yun walang sala. You will be mandated to undergo a required intervention. Ikaw ay malalagay sa kustodiya ng Estado, ng state, kasi mukhang may kakulangan yung mga magulang mo sa pagpapalaki sa'yo at kailangan ng intervention ng DSWD or ng gobyerno para matulungan yung bata. Kasi ang titingnan natin dito, Sir Jake, biktima eh. Karaniwan ang mga minor de edad na gumagawa ng krimen. Oo, nakakalungkot, tsaka kahindik-hindik talaga kunwari may pinatay sila. Talagang mali yun. And syempre may nararamdaman yung mga naulila nung mga namatayan, no? Pero titingnan din natin kasi, biktima na yung mga namatay, biktima pa itong mga bata. At paano natin mapatunayan na biktima ito? Ito ang kinakaya nila, fake news, na wala silang liability sa batas, kaya nagplano-plano sila or nagtitiruan sila sa chat nila na papamatay tayo or gagawin natin to, walang sala or makakalaya daw ng 18 to 21. Pag 18 to 21, papaalisin na daw sa kulungan. Fake news. So biktima talaga itong mga bata, biktima ng bad parenting, biktima ng loose firearms, kasi bago tayo mag-usap, Sir Jack, ito actually yung pangalawa kong punto, hindi siya problema ng batas eh. Parang ang pangipagting ko sa issue na to, problema siya ng loose firearms. May kamalian dito yung police na tiyahin or tita ng bata, tsaka yung isang
that's for minors, but even minors. Sa USA, they can buy guns easily. And usually, semi-automatic or automatic. Ito nga, hindi pa to semi-automatic yung Yung ginamit. baril na nahawakan nila. Oo. Pero sa Pilipinas, hindi ganun kadali makakuha ng baril. So, kaya nila nagawa yung crime na yan, kasi yung tita ng isang bata dyan na police, mukhang may mga pictures na lumalabas, initial evidence, na natuturuan niya yung bata paano gumamit ng baril. So, ang tanong, bakit nakuha ng bata yung baril ng police? So, tama lang yung PNP na nilagay na sa restrictive custody itong child. So, nakakalungkot talaga yung sitwasyon. Nakakalungkot na pinupolitika ang juvenile justice law. Nakakalungkot na hindi nakikita yung tamang issue, which is loose firearms, tsaka drug parenting. Saka yun nga yung sinabi nyo, yung fake news nga, kung iyon ang, kumbaga, doon sila humugot din ang lakas ng loob, doon sa fake news mo na yun. Ayun nga, kasi ano to sa Tacloban, sa Visayas, Mindanao, no, hindi naman natin sinasabi na less informed sila or what. Pero yun nga, baka merong may nagkakalat kasi talaga dyan ng fake news. Dito kasi sa Metro Manila or sa mga urbanized areas, mas madaling i-debunk, mas kalat yung pagde-debunk ng fake news. So nakukontra yan na walang kasalanan ng ang bata. Baka sa Visayas at Mindanao or dyan sa lugar ng Tacloban, kung saan yung mga bata mismo, hindi nadi-debunk yung fake news. Kawawa na biktima sila nitong mali ang balita tungkol sa juvenile justice law na kailangan nating balikan. Kailan ba nagsimula ang fake news against juvenile justice law? Panahon ng Presidente Duterte. And hindi ito haka-haka, hindi ito biased opinion. Si President Duterte mismo ang umatake sa juvenile justice law noon. Sabi niya, nagpakalat siya ng fake news. Uso na daw ang mga criminal na bata kasi alam daw nila hindi sila uulihin. Magdadala lang daw sila ng birth certificate to prove na minority edad sila. Tapos hindi na daw sila a-arrestin ng pulis. Mali yun. Kasi alam lahat ng barangay tsaka ng mayor, alam ito, na kapag merong child in conflict with the law, pag may gumawa ng krimen na bata, hindi yan dapat pinapakawalan ng police or ng social worker. Dapat ini-intervention yan at kinukulong kung hindi Philippine at heinous crime for trial, or kung pinugiti ay nilalagay sa bahay pag-asa or a juvenile center na mandated ng batas. So, triple biktima ng fake news mula panahon pa ni President Duterte. Pero yun nga, Sir Jason, yung isa ay 14 at isa yung 15. So ano to, iano sila under sa DSWD and they will be tried as adults eventually, pag ano? Yung 15 pataas, kasi hindi siya saktong 15 Kapag saktong 15 ka and below, gumawa ka ng krimen, meron kang criminal responsibility in terms of intervention. So, kailangan kang ilagay sa isang rehab or sa bahay pag-asa or a juvenile center ng municipality or city kung saan ka gumawa ng krimen. So, yun yung mangyayari doon sa 14-year-old. Doon sa 15-year-old, alam ko kasi hindi siya saktong 15. More than 15 na siya. So, dahil sa ginawa niya, may chat messages, meron siyang mga pagpaplano, parang planado po yung ginawa nilang pagsugod sa school. Mukhang may discernment. Pero of course, yung sa akin pong sinasabi ay based lamang sa initial evidence. I-assess pa po yan ng social worker, ng police, tsaka ng judge, or ng fiscal. At kung may discernment, kakasuhan po siya ng murder or homicide depending on the circumstance. And Sir, just kunin ko rin yung reaction mo. Ano po yung masasabi nyo sa pahayag ni VP Sara Duterte na ang yun nangyari ang shooting sa Tacloban ay resulta ng kabiguan ng pamahalaan na pahalagahan ang intelligence gathering at pagtukoy sa mga pagbabanta? Napakalayo ng assessment ni Vice President Sara Duterte considering she was a former Department of Education Secretary. Bakit titingnan niya intelligence gathering ang problema na ang klaro naman, ito nga napag-usapan natin, ang ugat ng issue na ito specifically and any other shooting using guns ay the problem of loose firearms and access to guns by these minors. Second, syempre yung bad parenting. Kasi kung hindi ka naman tuturuan ng masama, hindi na normalize yung violence. Wala, hindi ka kasama nung tita mo na police na parang tinitraining ka sa pagpaparil tapos parang may impunity na naituturo sa'yo, hindi kailangan ng intelligence gathering. So, ang tatong sa akin, ito statement ng ating vice-presidente, parang walang ibang
naman yung utak niya, kundi confidential funds. Kasi yung intelligence gathering naman yan, gagawin mo lang din. Kung may confidential funds, kailangan niya ng confidential funds for you to conduct intelligence gathering. Magpapakit ka ng reward, magpapakit ka ng information, kukuha ka ng confidential agent. So, ang naisip ko talaga sa statement niya, parang hindi siya naging siya secretary. Parang utak, confidential funds lang talaga yung nasa laman ng isip niya. At nakaka-disturb yan na kung siya ay candidate for president in 2028, nag-announce siya na tatakbo siya. Bakit ganyan nag-isip ng isang kandidato? Hindi niya makita yung tamang assessment or kung ano yung cause ng problem, ano yung tamang solusyon. At mo, nakakita siya ng pagkakataon para i-justify yung dati nating yung kinekwisyon ng mga taong bayan na bakit kailangan ng confidential fund ng DepEd. So lang ako ng pagkakataon. Tama po kayo kasi parang ang gusto niyang i-justify nung panahon niya, kaya siya may confidential funds nung DepEd secretary siya, ay dahil may mga ganitong trips. Pero saan mo gagamitin yung intelligence gathering sa dalawang batang ito? Nag-chat sila doon sa isang game or doon sa isang chat box na naman ganito, paano mo maano yan? Kailangan mong i-wiretap or titignan mo lahat ng social media ng lahat ng bata? Hindi yan angkop sa sitwasyon ng mga minor de edad. Kung mayroong ganyan sitwasyon na ng intelligence gathering, mag-represent sana yan kung tama yung pagtuturo ng magulang at ng mga teacher at walang normalization of violence like Oplan Tukhan, like the Dutertes, when they normalize violence, na patayan lang ng patayan. Kailangan na to ng gobyerno na ito, ngayon sa bagong administrasyon na to, na violence does not pay. Yung Oplan Tukhan, pinadala ni President Duterte sa ICC for accountability, si Senator Bato, dapat ma-aresto kasi sila ang mga promotor na violence ang solution. So bakit itong mga bata, ang nakita nila, naisip nila, violence is the solution. You have to remember, Sir Jake, hindi malayong connection ito ha. Lumaki itong mga 14 or 15 years old. Kailan? Yung panahon ni Duterte, mga 6, 7 years old sila or 10 years old. Until now, naging 14 or 15. Lumaki sila sa panahon na talagang naririnig mo sa balita, naririnig mo sa mga magulang mo, naririnig mo sa komunidad mo, ay patayin ang mga adik at yun ang solusyon. Okay. Kaya na-normalize po yung violence. Sige po, ako maraming salamat po, Sir John Francis, sa oras na binigay mo dito sa Arangkada Balita. Magandang gabi, sir, at mag-ingat po. Maraming salamat, Sir Jake. Maraming salamat sa lahat po na nakikinig. Mabuhay ka. Hinikayat ng mga eksperto na regular na kamustahin ng mga magulang ang kanilang mga anak para malaman at maagang matugunan ang mga pinagdadaanan nilang problema. Kasunod yan ng marahas na pamamaril ng dalawang minor de edad sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio. Binubuo ng iba't ibang dahilan ang motibasyon ng isang tao para maging marahas. Sa panayam ng DZMM Radyo Patrol sa Istrenta sa isang psychologist, ito raw ay maaaring psychological, social o di kaya environmental. Gaya yan ng mga mental disorder, problema sa relasyon at estado ng kanilang buhay, kasama na rin dyan ang bullying. Tulad na lang ng itinuturong motibasyon na pumamaril ng dalawang estudyante sa Tacloban City. Maaaring kasama dito ang trauma o abuse, family conflict, family neglect, peer pressure, or bullying, substance abuse, or ang paggamit ng pinagmamawal na gamot. Dahil dito, ang National Parent Teachers Association hinihikayat sa mga magulang ang regular na panangamusta sa kanilang mga anak. Hinikaya namin ang mga magulang na yung komunikasyon nila sa kanilang
Angeles Representative at miyembro ng House Prosecution Team na si Congressman Terry Ridon. Magandang gabi po at welcome back sa Arangkada Balita, Kong Terry. Magandang gabi. Maraming salamat sa pag-ibita. Yes, Kong Terry, una-una, kamusta ho yung naging ikatlong araw ng pre-trial conference at ano ko ba yung na-resolve natin ngayong araw na ito? Ngayon po nagtutuloy pa rin po ng pagmamark doon po sa unexplained wealth at sa confidential funds misuse articles. Magtutuloy po ulit ito bukas ng alas 9 hanggang hopefully umabot na ho ng alas 7 ng gabi para magpabilis na ho talaga. Ito po pagmamark po na ebidensya ng prosecution at ng depensa. And kung dahil kasama na dyan yung last week na isiniwalat mo yung tungkol sa mga hindi na dineklarang firearms ng mag-asawa. Yung pong bagay po din ipapasabina pa po yan ng prosecution panel. Pero yung pong talaga pong voluminous documents po na nakita po natin sa House Justice Committee proceedings, yan po yung mga pinamarkahan po sa kasalukuyan. So very voluminous po yung documents. Ibig sabihin kailangan po kasi pirmahan page by page, no? Ano po depensa, prosecution at ng clerk of court. Ito po mga pahina po na ito, no? Pero kailangan ko lang again maglinaw doon po sa sinasabi po ng defense panel na hinahanap po yung mga public prosecutors, no? Sabi nila umalis daw po na hapon dito to kasi yung araw na ho ako yung nasa doon po prosecution side, no? Kaya sinasabi ko rin ako, so ano po yung sinasabi nila na wala po naiiwan na public prosecutor dito po sa parking of exhibit. So hindi rin totoo at sinungaling lang po yun. Kung kaya din nakita natin ang unang araw pa lang sa yung mga ganyan na kumbaga na framing or mga objects na pinalalabas sa kabilang kampo. Wala, di ba sinasabi nga ay parang nilamon daw ng buhay ng defense ang prosecution at sinungaling na naman po ang issue na ibinabato sa inyo. So do we expect na may mga ganito talaga? Hingi lang kayo free trial pero mismo sa trial proper. Di naman po, ginawa po talaga ito doon sa mga iba't ibang mga alam pakulong ang tawag dyan. Tapos sino mga panig, ano? Pero again, yung mga binabanggit po nilang pakulong ngayon na wala pong public prosecutors, hindi po yun totoo. In fact, ang tanong ko nga sa kanila, ba't sila naghahanap ng mga public prosecutors? Hinahanap ko kanina si Atty. Sheila Sison for the defense. Hindi ko naman din siya nakita kung araw po na ito. Hindi ba? Pero wala naman po silang narinig na reklamo mula sa amin. Hindi ba? Oo. And kung Terry, curious lang ako, di ba dati may inibigsahan yun sa BIR na documents. Kasama ba ito sa i-discuss sa pre-trial kung gagamitin ito sa trial proper? Hindi pa po ito magdidesisyonan ng kung saan may iisip ko lang kung saan, pero kasama lang po yun sa mga pinaraghan po exhibits na atin po ang prosecution panel. Okay, so hindi ito pinag-usap pero definitely bago mag-start yung trial proper ay madidiscuss po ito dahil may ilang araw pa itong pre-trial. Tama po ba? Well, in the course of the trial po yung final determination po kung we will seek the opening of the BIR box kasi ang totoo naman kung sapat na kami doon sa iba pa pang mga ebidensya na hindi naman ako kailangan hilingin pa yung mga pagbubukas ng box po na ito. Kung Terry, may sinasabi yung may ilang witness ng prosecution na parehas sa depensa at I think kasama yata dito si former Senator Antonio Trillanes. Ano yung implication nito sa trial? Wala naman ho. Ang totoo naman, malayo naman ho sila magsalang ng mga witnesses po nila even if these are common witnesses, ano? Ang totoo naman po, pinagtataka lang po namin, these are papabilis ko sana yung pong marking na exhibits kung pumayag po sila at common marking na lang po yung gagawin po kasi after nangyari okay, even we're talking about the same document, same
at mag-ingat po kayo. Magandang gabi, maraming salamat. Sa susunod na buwan na ang impeachment ni Vice President Sara Duterte, pero naintindihan ba ng taong bayan ang halaga nito at malaking epekto sa buong bansa? Yan ang nais ipagbigay alam ng isang grupo sa mga ordinaryong Pilipino ang maiparating kay Juan de la Cruz kung ano ang ibig sabihin ng isasagawang mahalagang constitutional process. Yan ang umarangkadang balita ni JM Pineda live mula sa Maynila. JM? Yes, Jack, alam mo, pahirapan para sa mga ordinaryong tao na maintindihan itong gumulong na impeachment pre-trial at sa mga susunod na araw nga, impeachment trial itong pangalawang pangulo na si Vice President Sara Duterte at sa ngayon nga, bulag pa sa proseso ang maraming Pilipino pagdating doon sa mga mangyayari pa dito sa trial na ito. Pero ang Bantay Senado nga ay umiikot ngayon at nagbibigay impormasyon o naglalagay ng information dissemination sa iba't ibang lugar para mapaintindi sa mga simpleng ordinaryong tao ang nangyayaring impeachment trial sa Senado. Kalat ang fake news sa Pilipinas at maraming nabibiktima lalo na sa social media. Kabilang yan sa target ng Bantay Senado na bawiin ngayong gumugulong na ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Iba't ibang termino nga at sitwasyon ang posibleng magamit sa trial ng pangalawang pangulo para maipakalat ang mga maling impormasyon. Layunin ng grupo na ipaintindi ang mga komplikadong bagay sa mga mamamayan at maipaliwanag sa simpleng salita. Ngayong araw, Maynila ang pinuntahan ng Bantay Senado ng Pilipinas kung saan ang mga estudyante mula sa Luzon University at ilang mga residente na malapit sa lugar ang imbitado. Dito ay inilihad ng Bantay Senado kung bakit nga ba dapat gustuhin ang mga nangyari sa Senado. At ito rin yung mga gulo na nangyari at mga yan ang mga mamabatas ay dapat din daw maunawaan ng mga Pilipino para hindi magkaroon ng kalituhan. Dapat din daw mabigyan ng tamang konteksto sa konteksto. Sa mga ordinaryo at simpleng salita na tanong ay nabibigyan ng tamang direksyon ang mga Pilipino na hindi agad naiintindihan yung mga nagaganap sa mataas na kapulungan. Then sa mga susunod na araw ay magkakaroon pa nga ng pag-ikot itong Bantay Senado, partikular na sa Pasig. So ito yung susunod nilang pupuntahan ngayong linggo nito. At ngayon nga, makakasama natin ang isa sa mga miyembro ng Bantay Senado, si Attorney Dino Villoso. Mapalat tayo na nakasama natin si Attorney Dino. Sir, good afternoon. First question ko about sa pre-trial. Any comment on that, sir? Dalawang events na or two events na nangyari pre-trial. Any comment on Bantay Senado? Well, ako na ko sasabihin para sa Bantay Senado nagtataka kasi kami kung bakit hindi ito bukas sa publiko. Para sa akin palagay, every aspect of the entire process should be open to the public. Kasi tandaan natin na constitutional ito. So, ibig sabihin, pag constitutional, lahat tayo ay apektado, no? And yung trial naman, kahit man yung pre-trial sa mga ibang korte, pwede ka pumunta dito doon yung mga, bukas nga yung mga pre-trial ng mga private cases, pwede tayo pumunta sa korte at panoorin yung pre-trial because the court is a public space. So, hindi dapat exception dyan yung fact na dapat bukas rin sana yung pre-trial ng impeachment, no, sa publiko. Having said that, no, sana mababawasan sana yung mga agam-agam. May mga ngayon namuhula kasi tayo. Sabi, kinain ng buhay yung depensa, kinain ng buhay yung prosecution. Bakit merong mga ganitong klaseng mga conspiracy theories? It's because it is not transparent. So, ang panawagan ng Bantay Senado, every aspect of the trial should be open to the public. Anyway, pero ng taong bayan yan ang pinag-uusapan. At yung buong proseso, subsidized by taxpayers' money. So, it's only but proper that the people should be able to take part of the process, including the pre-trial. Sir, based sa constitution natin and of course sa history, ng mga nakaraang mga impeachment trial, bukas ba talaga yung pre-trial kapag mga ganitong sitwasyon? Oo, ang pagkakaalala ko, ito mga pre-trial is open sa media. Ibig sabihin pwede maupo doon. Ngayon kasi kahit man lang yung mga members of the media ay pinapaalis pagkatapos ng konting photo ops, no? At pagkatapos ng konting no? And hopefully, para mabawasan na lahat ng mga conspiracy theories about what's happening behind the scenes, sana mabuksan yan. Ang sabi nga nila, di ba? Sunlight is the best disinfectant. And maraming salamat, Attorney Dino. At ngayon nga ay kakatapos lang actually nung event ng Bantay Senado dito sa isang gym dito sa Maynila. At titignan natin kung ano pa yung mga mangyayari sa mga susunod na araw pagdating dito sa pagbabantay ng grupo sa nangyayaring impeachment trial.
suspended sa pre-trial conference ayon sa House Prosecution Panel. Bukod kasi sa dami ng mga dokumento sa mga article, nakadagdag din sa oras ang naging hiling umano ng depensa. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo. Umaasa ang House Prosecution Panel na mapagbibigyan ang kanilang hiling na palawigin pa ang pre-trial conference mula June 25 Huwebes hanggang June 27 araw ng Sabado. Para kay Lead Prosecutor ng Batangas 2nd District Congressman Jinky Luistro, malabo nang matuldukan sa Huwebes ang pagmamarka ng ebidensya dahil sa dami ng dokumentong nakalakip sa dalawang natitirang articles of impeachment. Yung DEP's document evidencing payment for DepEd is 1,900 approximately, no? And then for OVP, it's 2,000 plus. Aminado ang kongresista na kahit may 4 na teams nang nakatoka sa dalawang articles, kukulangin pa rin sila sa araw. So, yung process ng presentation ng documents for the purpose of marking, separate yun sa prosec, separate yun sa defense. So, it makes it more time consuming. And if we're talking about around 4,000 documents, then it is as if you are marking 8,000 documents. Ipinaliwanag din ng mga kongresista ang proseso sa pagmamarka ng ebidensya. So normally po yan, pag may ebidensya na pinipresenta, halimbawa may dokumento po, ikukumpara pa yan, titignan pa yan ng kabila at magbibigay sila ng komento. Pagkatapos po niyan, may pirmahan pa nung ano. Sa kabila nito, nilinaw ng prosekusyon na karapatan nito ng kabilang kampo. So long as ma-issue ang pre-trial order before July 6, I am positive that we will be able to push through with the original schedule for the start of the trial. Pinag-uusapan na rin ng prosekusyon ang pag-adopt ng Filipino at English language bilang mga lingwaheng gagamitin sa trial, maging ang pag-disclose ng mga witness. Kasama rin sa pinag-uusapan ang kapalaran kung mabubuksan na nga ba ang tinaguriang BIR box. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Hindi sumipot si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa status conference ng International Criminal Court Trial Chamber 3 para sa kanyang kasong crimes against humanity. Nagbabalik si J.M. Pineda. Muling pinayagan ng International Criminal Court Trial Chamber 3 si dating Pangulong Rodrigo Duterte na lumiban sa status conference ngayong araw ng kanyang kasong crimes against humanity. Limang beses na siyang hindi nagpapakita mula pa noong nagsimula ang pre-trial ng ICC sa kanyang kaso. Tanging mga legal counsel nito ang umaharap sa pagdinig at sumasagot sa mga tanong ng hukom. Sa nagdaang pre-trial hearing ni Rimog, si Nicholas Kaufman ang tumayong abogado nito. Pero pinalitan siya ni Peter Hayes na kilala rin sa international criminal at humanitarian law. Kasama naman sa mga pag-uusapan ngayong araw ang mga petsa ng susunod na status conference ni Rimog pagtapos ng judicial recess. Agenda rin ngayon ang balugin kung kailan isusumite ang observation to the expert panel reports. Nakalinya rin ang pagbibigay linaw sa mga protocol sa paghawak ng mga sensitibong impormasyon sa panlilitis at page limit para sa trial brief ng prosecution. Ang mga public statement rin na ginawa ng mga counsel ay tatalakayin sa status conference. Matatandaan na itinakda ng Trial Chamber 3 sa November 30 ang simula ng paglilitis kay Duterte na pagdesisyonan rin ng mga hukom na isailalim ulit si Digong sa medical assessment para malaman kung kaya ba nitong dumalo sa mga araw ng pagdinig. Target kasi ng Trial Chamber 3 na araw-arawin ang hearing ni Digong, kaya kasama sa opsyon na bigyan siya ng isang araw kada linggo na hindi pumunta na personal. Pero nakadepende ba umano yan sa magiging resulta ng kanyang medical assessment. Sa June 29 ang deadline ng prosecution team sa listahan ng mga ebidensya at witnesses na kanilang ibabala sa mismong proper trial ng dating Pangulo. Hanggang August 31 naman ang binigay na palugit sa defense team para maibigay ang mga ipupukol nilang ebidensya. Ako, si J.M. Pineda na PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino. Araw-araw rin kalbaryo ng mga residente sa San Jose del Monte, Bulacan ang serbisyo ng Prime Water. Kanina, nagpunta sila sa sinasabing opisina nito sa Las Piñas City para magreklamo.
Yan ang umarangkadang balita ni Justin Ignacio. Nanawagan din kami sa Prime Water, lalo na sa iyo, Villar. Palayain nyo na po ang San Jose del Monte. Palayain nyo na po sa Prime Water. Sinadya na mismo ng ilang consumer ng Prime Water sa San Jose del Monte, Bulacan ang sinasabing opisina nito sa Las Piñas City para idulog ang kanilang mga reklamo sa nasabing water provider. Pero nadismaya sila sa kanilang natamnan. Kami ay nabulaga dahil wala naman po pala silang office dito sa Las Piñas. At sabi ng mga gwardiya na nandun, non-existent daw po yung opisina na yon. Para sa grupo, isaan niya itong malaking panlilinlang. Dahil dito, nagpunta ang grupo sa Las Piñas Hall of Justice kung saan sinasabing isinampa ng Prime Water Bulacan ang kaso laban sa lokal na pamahalaan ng SJBM. Ayon kay Jonathan Chua, presidente ng grupong SELDA, tila pinipilit pa umano ng Prime Water ang pangangasiwa sa serbisyo ng tubig sa San Jose del Monte, Bulacan. Gayong ang lokal na pamahalaan na ang nag-take over. Sinusubukan pa ng PRTV News na kunin ang panig ng Prime Water kaugnay nito. Gusto naman masiguro ng grupo na patas ang paglilitis sa nasabing kaso dahil naniniwala sila na posibleng umanong idaan ito sa technical at legal na usapin. At tingin po namin, ito si Judge Pio Lim, tingin namin kakatik to sa Prime Water. Pinawas-iwas niya lang yung reklamo ng mga bayan at sinasabi niya parang hindi totoo yan. Parang matino daw yung Prime Water. Ang abot pa namin, staycation muna siya sa San Jose del Monte. Pinasagot kahit isang linggo. At tingnan namin kung ano mangyayari sa pag hindi siya pumaho. Ayaw mo naman. Iyon ng mga consumer, palayain na dapat ng Prime Water ang San Jose del Monte, Bulacan dahil hindi na manunod ayos ang serbisyo nito na araw-araw nilang pasanin sa loob ng ilang taon.
nasa 20 ang bilang ng mga sugatan sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante. Samantala, ibinataw ang temporary ban sa isang online game para matukoy ang posibleng impluensya nito sa mga suspect sa pamamaril. Live mula sa Tacloban City Patrol, Francis Orso. Francis, anong releases sa investigation? Abe, pinag-isipan at pinagpelaban. Yan ang ilan sa mga impormasyong lumalabas sa investigasyon ng pamamaril ng 2 menor de edad dito sa loob mismo ng San Jose National High School sa Tacloban City. At dadagdag ng mga otoridad, hindi umano dumaan sa mismong gate ng paaralan ang 2 suspect, kundi umakyat sila sa bakod para makatawid at makapunta dito sa loob mismo ng eskwela. Tahimik naman na nagkaklase noong Lunes ng umaga si Glenn sa grade 10 DLE teacher sa San Jose National High School. Sabi niya, bigla siyang nakarinig ng magkakasunod na putok na binaliwala niya noong una. Nang silipin ang labas ng silid-aralan, na bahala nang makita mismo ang menor de edad na suspect na may hawak na baril. Sinimala yung gunman niya, yung bata na yun. Nakita niya ako nakakatay. Sinutukan niya agad. Ang ginawa ko, pumasok pa rin yung bata. Tapos sabay, iwan sa putok na nagdali. Namala ko sa kapatid. Mabilis namang nakatakas sa eskwela ng grade 8 na anak ni Susana. Ayon sa kanyang anak, hindi din nila sineryoso ang mga unang aligaw-aw ng putok. Pero nang magsunod-sunod na ito, agad tumakbo ang anak at umakyat sa bakod palabas ng eskwelahan. Nakaligtas ang kanyang anak, pero ang grade 9 student na pamangkin ni Susana, tinamaan ng bala ng baril sa paa at nasa ospital hanggang ngayon. Bawat ambulance na lumabas, tinitingnan ko. Kasi ang inakala ko, andun yung anak ko, isa sa natamaan doon. So, hanggang nakita ko yung isang pamangkin ko, dito sa paa, dito, yun may tamat sa paa. Nasaksihan naman ng school vendor na si Janice ang naging gulo sa eskwelahan. Biglang may isang section lang muna. Tapos biglang pinabuksan yung dito card, tapos nagtutukan na. Ganun. Tapos nakita na namin daming lumalabas na may mga dugo ang mga bata. Tatlong estudyante ang nasawi sa pamamaril habang sa huling update ng Police Regional Office 8, umakyat na sa 20 ang sugatan at ang ilan sa kanila ay nasa ospital pa. 15 sa mga ito ang tinamaan ng bala at 5 ang nasaktan habang nagtatakbuhan. Bumisita si Education Secretary Sally Angara ngayong Martes sa eskwelahan para sa debriefing ng mga guro. Hindi pa klaro masyado kung ano talaga yung motibo dito. Kung sabi nga ng iba, bullying. Sabi ng iba, parang may gang. Sabi ng iba naman, kasi sabi ng advisor, yung bata na yun, tahimik lang. At parang nagpaalam siya na may activity daw sila sa Manila. Tapos hindi siya pumasok ng 1 week. Tapos nangyari ito, nung pagpasok niya ulit, parang pinagplanuhan talaga. Group chat daw sila at sinabi na may mission daw sila. So parang mukhang napagplanuhan talaga. Lumalabas din sa paunang investigasyon na wala rin umanong partikular na taong target ang mga suspect. Inamin naman ni Angara na hindi lang ito problema sa peace and order sa loob ng eskwelahan, kundi pati sa pangangalaga ng magulang. Kailangan i-manage din yung mga bata kasi parang exposed sila to a lot of violence online. Tapos marami wala ring magulang. Ang sabi sa akin yung isa sa mga shooters, parang yung father nasa ibang probinsya, nagkatrabaho. Aminado ang ahensya na kailangan magkaroon ng reforma at pagnilayan kung paano Doon yun, oh. alagaan ang mental health Sa kabila. ng mga bata. Opo, kabila. Samantala, temporary Yung ban entrance o niya. hindi mo na magagamit ang online game na Corvax. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, ito'y matapos lumabas sa paunang investigasyon na isa sa 2 suspect ay madalas paglaro ng Corvax, kung saan hinahayaan ang players na gumamit ng iba-ibang baril at sandata at may matitinding eksena ng karahasan. Ayon sa CICC, ang temporary ban ay para matukoy kung may impluensya ang laro sa nangyaring pamamaril. Paglilinaw
Malinaw naman ang pulisya, kahit menor de edad ang dalawang sospek, hindi pa rin sila makakatakas sa batas. Under RA 9344 or the Juvenile Justice and Welfare Act, yung 14 years old na si ACL is exempted from criminal liability. Ang civil liability is with the parent. Exempted po siya. Drop po. Turned over ang kanyang Okay po. custody with the DSWD para sa appropriate na intervention sa kanya. And for the 15 years old above na si ACL, yung Bale, return 309 po yung ano natin. DSWDO is for the determination of discernment. Ito na po, no? Sa ngalan po ng Iniimbestigahan din ng pulisya kung paano napunta sa kamay ng isa sa mga suspect ang service firearm na naka-issue sa isang pulis. Nag-iimbestiga na rin ang National Police Commission para tutukuyin kung may Ano po, ingat po. administratibo ang naturang pulis na diyahin ng isa sa mga bata. Tinatasan naman ng PNP ang lahat ng unit nito na makipag-ugnayan sa mga lokal na tanggapan ng DepEd para sa agarang pagsusuri ng mga security protocol sa mga paaralan. Susuriin din ng DepEd kung may naging pagkukulang sa mga pamamahala ng paaralan habang pinag-aaralan kung dadagdagan ang pondo para sa mga kagamitang pangseguridad tulad ng metal detectors at body scanners. Samantala, iniliit ni House Speaker Faustino Bojiti na dapat palakasin ang kaligtasan ng mga paaralan at handaan niya ang Kamarang suportahan ang mga panukala ukol rito. Ipinaalala naman ni Senate President Win Gatchalian ang kahalagahan ng pagpapatupad ng Parent Effectiveness Service o PES program para mapalakas ang kaalaman at kakayahan ng mga magulang sa paggabay at pagprotekta sa kanilang mga anak. Sa Hulyo 1 naman, muli namang bubuksan ni Senator Risa Ontiveros ang investigasyon ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality na sa sentro naman sa pamamaril sa Tacloban. Ayon kay Ontiveros, ito'y para alamin ang papel ng online platform sa paggalat ng mararahas na ideya at sa paggamit ng kabataan sa karansang illegal na Ito po. Ayon naman sa Malacanang, bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuluyang ipagbawal ang mga mararahas na online games sa Pilipinas. Maganda po mga bungkalyan at sana makagawa agad ng batas at open po ang Pangulo sa ganyang mga panukan. Nananawagan naman si Vice President Sara Duterte na pamahalaan na protektahan ang mga mag-aaral mula sa mga tinatawag niyang radikal na impluensya na maaaring galing sa labas ng paaralan sa online platforms o sa ilang individual. Anya, dapat din silang maprotektahan mula sa pang-aabuso, kapabayaan at karahasan sa loob ng mga institusyong dapat nangangalaga sa kanila. Alvin, mananatiling sarado ang San Jose National High School hanggang Biyernes habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ipatutupad din ang alternative delivery mode ng Yan, na-drop na biyahe para natin doon sa sila. mga Maraming salamat po. biktima God ng bless po. pamamaril